Sandaling nagkwentuhan ng magkakaibigan sa mga naging detalye ng mga nangyaring kaguluhan. Hindi ako makapaniwala sa totoo lang na kaya mo bunos sa isang adik, sis. OMG. Kasalukuyang nasa labas ang mama ni Vice habang kausap ang isang doktor. Mas lalo na sa inyong dalawa. Nakakagulat ang revelation. Oo nga. Oh my God. I can't still believe. Alam na namin ganyan ang magiging reaksyon ninyo. Kaya namin nagawang inihing pansamantala ni Jackie. Hanggang sa nangyari to. Di inaasahan. Oo nga. Alam namin hindi parehas na magiging madali ang lahat kasi nga 'di ba? But guys, we need your support ha. Oo naman. Parang tayong magkakapatid eh. Don't worry. Nandito lang kami para rumesbak. Di ba, Lunch? True. Nang makarating si Ronnie, nagulat rin ito sa mga natuklasan. Ngunit hindi pa rin sila nagtagal at nagpaalam na rin umuwi dahil hahabol pa raw sila sa ikalawang period. Kaya nagkaroon ng panahon ang magkasintahan upang suluhin ang isa't isa. Bad ka. Sobra mo akong pinag-alala. Babe, huwag na mag-worry pa. Okay naman na ako, di ba? Di ka nga dito sa tabi ko. Na-miss kita. Agad lumapit ang dalaga sa nakahigang si Vice at maingat na niyakap ito ng buong pagmamahal. Akala ko, iiwan mo na ako. Pwede ba yun? Siyempre hindi, di ba? Kasi forever tayong magsasama ng masaya. Bubuo pa nga tayo ng pamilya eh. Di ba? Sabi mo yan ah. Pag ikaw nang iwan, isusumbong kita sa papa mo. Babe naman eh. I love you. I love you more. Buong pusong pagmamahal na hinalikan ni Jackie sa mga labi ang nobyo. Hindi ito masyado makagalaw kung kaya't siya na ang nag-effort para halikan ito. Ilang segundo rin naglapat ang kanilang mga labi, merong mariin na halik. Tapos magiging smack. Palit-ulit na dumadampi ang mga labi nila sa isa't isa. Halatang sabik at miss na miss nila ang bawat isa. Natigil ang lambingan nila ng aksidenteng masagi na Jackie ang braso nitong may sugat at napaaray ito. Hala, sorry babe, sorry. Okay lang babe ko. Teka, wait. Tanggalin ko lang ebidensya babe ha. Natatawa nitong pahayag habang pinupunasan ang mga labi ng nobyo. Hindi rin napigilan ni Vice matawa dahil doon. Kaso napapangwi siya pagkatapos dahil kumikirot ang sugat niya kapag nabibinat. Babe, masakit ba? Sandali lang, tatawag ako ng doktor. Hindi, huwag na babe ko. Dito ka lang sa tabi ko, okay na ako. Ihilom yun ang sugat na to. Sure ka? Oo. Di ba sabi ko sa'yo noon, ikaw ang pinakamabisang pain reliever? Kuning haplos at lambing mo lang, nagiging okay na ako eh. Hasus, babe ka talaga, bolero. Pagising nga ako ulit. I love you. Habang naglalambingin kami ng girlfriend ko, nakaramdam ako ng pananakit ng gilid. Naiihina yata ako. Paano ba to? Di ba ako nakakapunta ng banyo kasi masyadong masakit pa ang sugat sa tiyan ko. Babe, tawag naman na kay mama oh. Naiihi kasi ako eh. Ha? Kausap niya ba yata ang doktor eh? Ako na lang, ano ba gagawin ko? Babe naman eh, sige na. Naiihi na ako. Grabe ang arte naman ito. Di ba ito lang naman ginagamit mo? Hinawakan nito ang isang plastic bottle kung saan ako umiihi. Babe, sira ka talaga. Huwag mo nga hawakan yan. Babe naman eh. Babe, ang uwi mo. Oh, umihi ka na nga. Natatawa nito inabot sa akin ang bagay na yon. Parang gustong umurong ng ihi ko sa hiya. Naiilang akong umihi talaga. Hirap pa naman ako ibaba yung padyamang suot ko.
Huwag kang titingin. Hindi kaya. Sa nitong pigil ang tawa. Ipinasok ko sa kumot ang plastic bottle at bahagyang tumagilid. Kahirap talaga, buti na lang pumasok si Mama. Mama, tulong please. Nako tita, ang arte-arte ng anak nyo. Ayaw magpatulong sa akin. Aba, ang anak ko talaga. Paano na kapag mag-asawa na kayo ni Jackie? Tatawagin mo pa rin ang mama mo. Kaya nga. Iba naman yun. Siyempre, baka di na ako mahihiya nun. Sa wakas, nakaihin rin ako. Hirap kasi pag ako lang. Di ko naman maigalaw ang isa kong kamay. Nahihiya rin talaga ako mapagserbisyohan ni Jackie gaya nito. Basta, nako-conscious lang ako makita niya ang bagay na yun sa akin. Kaya, sabay kami napalingon nang may kumutok sa pinto. Pasok. Sinaan pala, kasama si Wong. Magandang umaga po. Good morning po. Nagbigay galang ang dalawa sa mama ko. Ang laking pagtataka ko, naka-holding hands silang nakapasok. Hindi pala namin silang ninalaw kahapon, yung nanghala na si Wong sa kanila, at yung gabing nasaksak ako. Buti naman napadalo kayo, Ann. Kamusta na bala ang papa mo? Maayos na po ang lagay ng papa, tita. Salamat nga ho pala sa tulong niyo ni Tito. Bah, wala yun. Pamilya tayo, kaya dapat lang magtulungan. Sino nga pala itong kasama mo? Nobyo mo? Ho, Opo tita. Nice to meet you po. wow! Talaga? Kayo na ulit? Oh my God! Oo. Siya nga pala, tol. Kamusta na lagi natin? Okay ka na ba? Natalanta ako nang malaman kung nangyari kagabi Kakatawag lang sa akin itong jowa mo kanina. Di ko na natapos labahan sa kabay. Buti naman okay ka na. Kaya nga baliw kasi talaga yung mokong na yun. Gusto pa namang hiramin si Jackie sa akin. Gago talaga. Naku, pag nakita ko yun, bugbog sarado sa akin yun. Oo nga. Lakas kayo nitong muntok. Sinampulan ng isang mahinang suntok ni Anne si Pong sa braso. Ganun lang talaga sila maglambingan. Masaya akong makitang masaya ang kinakapatid ko. Sa wakas, pinili niya na rin palayain ang puot sa kanyang puso. Parehas pa kaming nahanap muli ang aming mga sarili sa piling ng aming mga minamahal. Ilang araw din na malagi si Vice sa hospital. Dumadalaw-dalaw pa rin ang mga kaibigan nila at barkada. After class ay dumediretso si Jackie sa ospital upang alagaan ang nobyo. Nakakagalaw-galaw na rin si Vice at nakakatayo. Nakakaihi na rin itong mag-isa sa banyo. Kahit nahihirapan dahil sa bukod sa sariwa pa ang mga sugat sa kanyang katawan, hindi rin niya maigalaw ang kanang kamay dahil nakatali ito sa isang kulay bughaw na tela na nakasabit naman sa kanyang kabilang balikat. Sinadya ito upang hindi mabinat ang tahi sa malalim na hiwa ng kanyang kanang braso. Napagpasyang hindi muna papasok si Vi sa school at susubukang pakiusapan ng mga professor na mag-home class na lang muna ang anak nila upang mapadali ang pagaling nito. Kumpiyansa naman ang mga mag-asawang makakapasa pa rin ang anak pagdating sa exam dahil matalino naman ito. 1 o 2 linggo hindi papasok sa school si Vice bilang advice ng doktor at para mapadali ang pagaling nito. Baka sa mukha ni Jackie ang lungkot nang malaman ang sitwasyon. 2 linggo silang mawawalay sa isa't isa. Nakakalungkot naman. Parang hindi ko kayang hindi makita ng 1 linggo ang boyfriend ko. Baka abutin pa ng 2 weeks. Gusto kong tumutol pero alam ko naman selfishness kung gagawin ko yon. Kung para lang din naman sa ikabubuti ng boyfriend ko, why not magtiis, diba? Ngayon pa lang parang namimiss ko na ang presensya ng babe ko. 1 araw ang hindi ko siya makita kung ano-ano na naiisip ko. 2 linggo pa kaya? Di kaya ako mabuwang nun? Babe, huwag ka na malungkot. Araw-araw naman kita tatawagan. Sorry,
Di lang ako sanay na wala ka. Ako rin naman, basta 2 weeks. Mabilis lang yun. Promise mo mag-good girl ka sa school ha. Tapos yung bilin ko sa'yo, sasabay ka parati kina Mika at doon pa uwi. Huwasan mo maglakad mag-isa sa daan. After school, uwi agad. Huwag na magpapagabi, okay? Marami ng mga lasing yan. Ayoko nang maulit yung nangyari sa atin, tsaka mas okay na yung umiwas kasi baka mabaliw ako sa kakaisip. Nasa malayo pa naman ako. Opo, masusunod po. Very good. Kasalukuyang inaasikaso ng papa ang mga papers para mag-discharge kami. Nasa butika naman si mama upang bilhin ang mga kinakailangang mga gamot para sa akin. Nasa loob kami ng kwarto ni Jackie habang naghihintay ng hudyat sa aming pag-alis. Ready to go na kami, diretso pa uwi sa amin. Mahaba-haba ang biyahe kaya binihisan ako ni mama ng makapal na damit at maong pants. Yung araw na yun hindi pumasok si Jackie. Gusto kasi nitong ispend ang buong araw na magkasama kami. Ang sweet-sweet talaga ng girlfriend ko. Todo alaga sa akin. Yung mararamdaman mo talaga na priority ka niya sa lahat ng bagay. Ayoko naman makipagkumpetensya sa pag-aaral niya kasi importante yon. Feeling guilty lang kasi naapektuhan ito dahil sa akin. Lagi niyang pinapaintindi sa akin ang sitwasyon kaya naisip kong baliktad kami ng kalagayan. Ganon-ganon din talaga ang gagawin ko. Kaya ngayon, naiintindihan ko siya. Swerte ko talaga sa girlfriend ko, no? Wala na akong hanapin pa bukod sa maganda at sexy. Talagang katangi-tangi naman talaga ang kanyang kalooban. Sobrang maalaga at mapagmahal. Kahit noon pa man, ganito na talaga kami sa isa't isa. Mas lalo lang umusbong ngayon dahil sa aming pagmamahalan bilang magkasintahan. Napatingin ako sa aking wristwatch. Kalahating oras na kami naghihintay ha. Ang tagal bumalik ni na mama at papa. Dahan-dahan akong tumayo sa aking pagkakaupo. Makabanyo na nga lang muna. CR lang ako, babe ha? Sige, kaya mo ba? Dahan-dahan lang ha. Umango lang ako, pumasok sa CR. Nasa harap ako ng inidoro, naisip ko patay. Nakamaong pala ako, paano to? Dapat pala hindi ganito ang pinasuot ko kay mama kanina, kainis naman no. Sinubukan kong tanggalin yung sinduro ng aking maong. Ang hirap talaga, ang sikip pati. Kumertuloy yung tahi ko dahil sa ginagawa ko. Lumabas ulit ako ng banyo, titiisin ko na lang muna. O ano? Nakaihi ka? Hindi nga eh. Oh, bakit? Kala ko ba kaya mo na? Nakamaong kasi. Ay nako, ang babe ko talaga. Sige na, tulungan na kita. Ba't ka ba nahihiya? Parang sirato. Hindi na babe, kaya pa naman. Ay nako, sige na. Tayo na dyan, tutulungan na kita. Isa. Dalawa. Talagang binalangan pa ako eh. Tatlo. Ay nako si Marie. Sobrang na talaga ang kaartihan nitong boyfriend ko ha. Gusto mo nitong magkasakit sa pantog? Hinila ko siya sa CR. Babe naman eh. Ang arte-arte naman talaga nitong boyfriend ko ah. Tatanggalin lang naman ng sinturon, diba? At saka butones, diba? Babe, baka kasi ano? Sinimulan kong tanggalin ang pagkakalak ng belt niya pagkatapos ay ang botones. Babe, Huwag ka nga malikot. Hirap tuloy tanggalin. Pag ako nagalit, pipitikin ko yan. grabe siya oh. Tumatawa ka kasi. Masama bang mag-smile? Sige na, umihi ka na po, senyorito. Katitingin na. Pigil ang tawa ko, ang awkward kasi. Nakatingala lang ako sa kesame habang pinapakinggan ang tunog ng kalikasan. Tapos na? Opo. Tara na. Natawa ako nang inuso nito ang nakabukas niyang zipper. Nakalimutan kong may obligasyon pa pala akong isara ang mga iyon. Tandaan lang babe ah. Pag yun naipit, naku ka talaga. Tawang-tawa talaga ako habang sinasara ang zipper niya. Nakakaloka yung tumatakbo sa isip ko eh. Naaalala ko tuloy yung naging panaginip ko noon.
Naka-underwear lang din si Vice doon sa panaginip ko eh. Tapos ngayon, nakakatawa lang kasi ngayon hindi na panaginip ang nakikita ng aking dalawang mata. Kung ano-ano tuloy na isip ko. Lalo na napansin kong gifted pala tong boyfriend ko. Kaloka.